Pagod ka na bang mag-train at magturo? Kasi kahit ilang ulit mong sinabi, mali pa rin ang gawa. Ako rin dati, frustrated ka na, pagod ka pa. Pero nung tinuro sa akin ng coach ko itong simple training method na to, doon nagsimulang tama na ang ginagawa nila. Hindi na ako paulit-ulit sa kanila. Dati kapag may gusto akong ituro sa team ko, simple lang ang approach ko. Ito ang gawin mo ha. I-explain ko sa kanila, minsan may konting demo, tapos aalis na ako. Expecting them na magagawa nila ito ng tama. Pero ano ang ending? Number 1, hindi nila nakukuha. Number 2, mali-mali ang output. At number 3, ako pa rin ang mag-aayos at tatapos nito para sa kanila. At doon ko na-realize na hindi sapat yung sinasabi mo lang. Kailangan pala ng structure kung paano mo sila ititrain ng step by step. Hanggang natutunan ko tong I do, we do, you do, set up. Ito ang tinuro sa akin ng coach ko. At sobrang laki ng naging epekto nito sa team performance namin. So simulan natin sa I do. Ako muna ang gumagawa habang sila ay nanonood. Dito ko pinapakita ang step by step, no shortcuts. Kasi kahit alam kong basic para sa akin, kailangan nilang makita kung paano ko talaga ito ginagawa. Kasama na rin dito yung why behind these steps. And number 2, the we do. Sabay naman namin ginagawa ang isang task. Ito ang pinaka-crucial part. Real-time na pagtuturo habang sila ang gumagalaw at ako ang nag-guide sa kanila. Dito ko naman nakikita kung may mali agad and I can correct it on the spot. Minsan, dito na rin sila nagtatanong ng, ay ganito pala dapat. Kasi iba ang theory sa actual. Kaya kailangan sabayan. And lastly, number 3, the you do. Sila na ang gagawa habang ako naman yung nanonood. Walang hawak, walang guidebook, sila na ang mag-i-execute. But I observe and give feedback once matapos nila ang ginagawa nila. And once na nakita kong kaya na nila, saka ako bumitaw. Since then, sobrang nagbago ang approach ko sa training. Hindi na ako naiinis. Mas confident na rin sila kasi klaro yung process kung paano sila matututo. And most importantly, hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa ang isang bagay. Training is leadership, not repetition. Hindi mo kailangan mapaos kakapaliwanag. Hindi mo rin kailangan ma-frustrate sa mga bawat bagong ituturo mo sa kanila. Ang kailangan mo ay proseso. Yung malinaw na step by step para hindi lang nila marinig, kundi matutunan at magawa ito ng tama. Sabi nga ni John Wooden, a good coach can change a team. A great coach can change a life. And sometimes, all it takes is one simple system. Para mabigyan mo sila ng confidence, clarity, at chance na mag-step up. Because great leaders don't just give instructions. They build people. Kaya tanong ko sa'yo ngayon, ikaw pa rin ba ang gumagawa hanggang dito? O ready ka nang i-transition sila from sabi-sabi to real execution? Na I do, we do, you do might just be the simple shift you need. Gusto mo pa ba ng ganitong tips at real stories from the food business world? Like and follow us and see you on the next Big Bite.